Good evening everyone! For today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko i-ferment yung siling labuyo at saka yung native na onions na galing sa Abra. Pasensya na nga lang dahil medyo magalaw yung camera, yung pagkakakuha ng video dahil si Andrew po ang kumukuha ng video ito. Pati ako ay nahihilo. Anyways, hinuhugasan ko po dito yung sili. Nabalatan ko na rin yung onions and it takes a lot of patience talaga bago mo mabalatan yung mga yan dahil sobrang liliit niya, pero kahit maliit yung mga yan, kahit ilang piraso lang, napakalakas ng aroma niya. As you can see, madami pa akong natira. Ako iniisip ko kung paano ko babalatan yung mga yan. Dahil kung minsan naiisip ko kung saan ko kukunin yung sipag ko para balatan yung ganyang kaliliit na onions guys. Pero sobrang sulit niya kasi masarap siya, ma-aroma. And at the same time, bilang nanay, multitasking tayo. Nagluluto rin kami ng tanghalian. Ito ay bulalo, which is favorite ng mga bata dahil may soup. Lalo na si Zoe. And kung titingnan nyo guys, gumagamit ako ng gunting. Tinatanggal ko lang yung tungkay. I'm not sure if they call that tungkay. Pero in Ilocano, jay pupurosan na. Tapnohaan nga maikat DJ. Kalub jay sili. Pero anyways guys, ganyan ko siya tanggalan ng stem para pag nababad na siya sa suka, hindi agad-agad mawawala yung anghang niya. And hindi kasi siya open all the way sa loob ng sili. Kasi kapag nakapasok na yung suka doon, syempre, lalabas na yung anghang ng sili sa suka. And magiging maanghang na masyado yung suka mismo. And mawawalan ng anghang yung mismong sili. So, I don't like that. Yung iba talagang tinatanggal nila lahat ng takip ng sili. I mean, yung pupurusan ng sili. yung pupurusan ng sili. Pero ako ayoko ng ganun. Gusto ko fresh pa rin siya. Gusto ko nandun pa rin sa loob yung anghang niya. Kasi pag nagtagal na siya, mawawalan na yung anghang. Kaya ginugupit ko po ng ganyan. Para hindi mawala yung anghang habang nakababad sa suka. Habang tinitingnan ko tong video na to, my goodness, natatakam na naman ako kasi by this time kasi wala na ubos na yung suka niyan. Naghihintay na naman ako ng suka from Abra. And right now, as you can see on the video, ilalagay ko na siya sa garapon. Yung iba, pwedeng gumamit ng canister or empty bottles. Sa amin sa Abra, minsan pag sobrang dami ng sili, nilalagay namin siya sa isang malaking bote para doon na siya magtagal. Dinadagdagan na lang ng suka kapag nauubos na yung suka. And mukhang naparami yata yung ginawa ko. So, nakikita nyo, tinataktak ko dyan para lalo siyang pumunta sa loob. Or tinutulak ko siya sa loob para magkasya pa yung natitira. Anyways, may mga natira pa dyan konti. And dinagdag ko na lang siya dyan sa isa pang garapon para sa onions. Dahil lalagyan ko rin naman siya ng kahit konti. Ayan, tinataktak ko siya dyan guys kasi para magkaroon pa ng space yung natitira. Kayo ba mga mare, paano niyo i-prepare yung sili ninyo? Paano niyo siya i-prepare for fermenting? Kasi may iba, tinatanggal talaga yung talukap. Yung iba naman like me, talagang hindi ko tinatanggal. Yung iba, ginunggunting-gunting naman. So yes, yung onions dyan, nilalagay ko na siya sa garapon. And then next, pinagkakasya ko rin siya dyan guys. Sinataktak ko rin kagaya ng sili. Dahil mukhang hindi rin siya magkakasya, pero parang natansya ko yata yung yung binalatan kong onions dahil nagkasya siya lahat. Wala kasi akong mas malaking canister para dyan, and akala ko ako lang yung kakain yan mag-isa. Pero gusto rin naman ni Andrew, so feeling ko magtatagal na rin sa amin yan. So ganyan ko ginagawa guys, nilalagyan ko lang siya ng konting asin para ma-maintain yung freshness ng sili tsaka yung onions.
Yung iba naman, sobrang dami lang nilalagay na asin dyan, which is hindi naman nila kinakain yung iniinom or kinakain mismo yung suka dahil sobrang alat niya. It's just because they want to maintain yung freshness tsaka maging crunchy dapat yung sili or yung onions. Ayan guys, nakikita nyo meron pa akong suka dyan, pero medyo nabawasan na siya, nakalahati na dahil ginamit ko siya pang ferment ng sili at tsaka yung onions. And tinatakpan ko na siya. Ayan guys, hihintayin ko lang dyan ng ilang araw, kahit 3 days lang, pwede na yan gamitin. Actually, kakagawa ko pa lang yan. In fact, naglalaway na naman ako dyan dahil ubos na talaga yan. Wala nang suka yung mga yan ngayon. Please like and share and follow. Thanks and God bless.